ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program at 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon! Radyo mo sa nutrisyon! Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host at 2016 Best AM Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Malusog na katawan. Mga kanutrisyon, sa 49 na episode po ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6, tinalakay natin ang mga mahalaga at napapanahong usapin tungkol po sa kalusugan at wastong nutrisyon. Inalam natin ang ligtas na pagbubuntis at pagsilang ng sanggol, ang tamang nutrisyon ng mga kabataan, pati na rin ang tamang diet, timbang, ehersisyo at lifestyle habits upang magkaroon po ng malusog na pamumuhay at makaiwas sa sakit. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Bilang pangwakas na episode sa ating ika-6 na taon, balikan natin ang ilang mahalagang pagsakasama. Si Ms. Jovi Rabal, ang Chief ng Nutrition, Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ang ating pong ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 po ng National Nutrition Council, Bernie Flores, ay nasa official travel po. Ma'am Jovi, magandang hapon. Nice to see you back. Na-miss namin kayo. Nga po. Hello? Well, pababa, ma'am. Yung high touch yan. Hello. Yun. Tara. Physically nawawala din. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kanutrisyon. Of course, Rod, I'm back again. At kay Asek Bernie, parating pa po siya mamayang hapon lang. Okay, opo. Pasalubong. Okay. Para ang bilis ng panahon, Rod. Ay, opo, at natapos na tayo sa Year 6 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. So, yung ating mga tagapakinig, baka po nagtataka kayo kung bakit kalagitnaan ng taon ay panghuling episode na ito ng Year 6. Nag-umpisa po kasi tayo din ng Radyo Mo sa Nutrisyon sa kalagitnaan ng taon. Pero wag po kayong malungkot dahil pinaghahandaan na po namin ang Year 7. Yun ang magandang balita doon. Yes, so wag kayong malungkot. Nakagawin na rin po natin na magbalik tanaw sa mga naging nakaraang episode natin bawat taon, and sa Year 6 ay muli nating gagawin ito. So napag-usapan natin ang kalusugan at nutrisyon sa iba't ibang life stages mula pagbubuntis hanggang sa pagtanda. Sa buong buhay kasi ng isang tao, dapat ay tama ang ating nutrisyon para maging maayos ang ating pamumuhay. Kaya naman ang Radyo Mo sa Nutrisyon, ang inyong katuwang sa kaalaman pagdating sa tamang pagkain at kalusugan. Kaya bago natin isara ang taong ito ay simulan ng bagong yugto, bigyan diin nating muli ang mga mahalagang kaalaman sa bawat yugto ng buhay na naidulot ng mga naging episode natin, Rod. At para malaman natin kung ano ang mga naibahagi, Ma'am Jovi, ng ating programa sa ating mga kanutrisyon ngayong Year 6, sa puntong ito pala mga kasama, ay ibibigay na namin sa inyo kaagad ang ating text question of the day. Espesyal na edisyon ito ngayon, Ma'am Jovi, kaya 10 ang maaring manalo po ng tig 200 pisong cellphone. Hindi po 100 lang, at hindi lang po 6 kung hindi 10 ang mananalo ng tig 200 pesos na cellphone load.
Oo, hindi lang 100, 200. Opo. Wow. At para maging isa sa mga mapapalad na winner, ibigay ninyo ang pinakamabuluhang sagot sa tanong natin. Ang tanong, paano nabago at natulungan ng radyo mo sa nutrisyon ang inyong buhay? Magandang tanong yan, Ma'am Joby. Naku. Madali lang. Oo, alam niya ni Jota po, ang ating security guard. Dahil napalaki niya yung kanyang anak sa tamang gabay ng ating programa. Wow. O pwede siya mag-text. Pwede siyang sumali. Oo. Okay. Gusto din natin kasing malaman kung paano nakatulong po ang radyo mo sa nutrisyon sa inyo, mga kanutrisyon. Tumigil na ba kayo sa paninigarilyo? Kumakain na ba po kayo ng mas maraming gulay? Kaya i-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Ang full name, eksaktong address, ilagay din po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Ang inyong sagot syempre isend po ito sa 0908-579-6898. Ang totoong address pong inyong ilagay dahil dadaan po ito sa validation. Maari po kasi ma-disqualify kapag hindi totoo po ang inilagay ninyong address, mga kanutrisyon. Kaya dumako na po tayo ngayon sa ating Pakto Throwback, Ma'am Joby. Oo. Nabanggit po ninyo kanina, ma'am, na dapat ay may tamang nutrisyon sa lahat po ng yugto ng buhay para maayos ang pamumuhay. Correct. Opo, napag-usapan natin noon na ang kalusugan at kakayahan po ng isang tao na maging produktibo ay nakasalalay po sa unang 1,000 araw po ng kanyang buhay. Oo, Rod. Ito yung konsepto ng first 1,000 days o ang panahon mula sa pagbubuntis ng 9 na buwan hanggang sa bago second birthday ang bata. So, maselan ang yugtong ito dahil dito nagaganap ang mabilis na pagdevelop ng katawan at isip ng bata. Ano mang kakulangan sa nutrisyon ng ina at ng sanggol sa mga araw na to ay may malaking epekto sa bata na dadalhin niya sa kanyang pagtanda. So, pakinggan po natin muli ang sinabi noon ni Miss Maria Lourdes Vega, ang Nutrition Officer 5 at Hepe ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council. Kailangang tiyakin ng mother na iinom siya ng iron folic acid supplement. Kasi kahit anong gawin niya, sa laki ng pangangailangan ng katawan sa iron, sa panahon na yon, hindi mabibigay ng pagkain. Pinanganak na si baby, simple lang ang tatandaan ng nanay or ng mga kapaligid ng nanay. Exclusive breastfeeding si baby. Magpasuso. Yan. Balik gatas lang, naggatas lang ng ina sa unang 6 na buwan, walang tubig, walang kahit anong kailangan. Pero pagdating ng 6 na buwan, kailangang tulungan yung breast milk sa pamamagitan ng pagbigay ng dagdag na pagkain. At yan naman yung tinatawag na complementary feeding. Kahit unti-unti nang pinapakain si baby, tuloy pa rin ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Nabanggit din natin ang kalagahan, Ma'am Jovi, ng breastfeeding nung tinalakay natin ang early childhood care and development. Ito naman po yung advokasya na dapat ay napapangalagaan po ang kalusugan ng katawan, isipan at psychosocial needs ng mga bata. Balikan po natin ang mga sinabi ni Dr. Teresita G. Inchong, Executive Director po ng Early Childhood Care and Development Council. Training natin ay mayroong 5 component na yung una ay kasama dito ang physical na paglago ng bata, ang kanilang big and small muscle, paglaki, pagtakbo. Alam niyo may mga bata kung minsan palaging karga, lalo na sa Pilipinas, sa mga nanay maraming overprotected. Kasama rin dito po yung self-help skill na bata, yung pagtulong sa sarili, gumawa ng mga bagay para sa kanya na ayon sa kanyang edad. At ang pangatlo po ay yung kanyang cognitive development. Kasi ang bata sabi nga ni Asik Bernie kanina, hindi lang yung pakakainin, hindi lang yung ipapabakunahan, kundi dapat na-stimulate din yung pag-iisip niya. Okay. At ang isa pa hong component ay yung language development. Kung matatandaan din ninyo, kultura natin, yung mga bata, bihira na makapagsalita noon yun
na ang bata ay dapat nakikita lang at hindi pinakikinggan. Pero ngayon, sa bahay pa lang, yung mga magulang dapat palaging kinakausap. Kahit naman nagpapadede siya, kinakausap, anak, kumusta ka? Parang gano'n na natututo na rin ng bata ang boses ng nanay at yung mga kasamahang nakapaligid sa kanya. Kasi ang komunikasyon, natututuhan ito sa interaction ng mga adults, di ba? Opo. Tapos yung isang importante din, yung psychosocial development ng bata, lumalaking may mahusay ang pagpapalaki, may values na maliit pa lang, alam niya kung paano ang gagawin niya, pakikisalamuha sa mga tao, pakikipag-ugnayan sa mga bata, sa loob pa lang ng bahay, and then paglabas sa community, sa barangay, pwede makipaglaro. So ito yung mga importante sa isang batang lumalaki. So hindi lang ma'am basta mapakain, mapag-aral ang isang bata ay tama na. Maraming bagay ang dapat gawin para matiyak na makakamit niya ang kanyang full development potential. At iyan nga ang sinisigurado ng Early Childhood Care and Development Council na binubuo naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati pribadong sektor, mga local government unit at mga barangay. Pero kapag ang bata ay nagdalaga o nagbinata na, maring pagbabago ang nagaganap sa kanyang katawan. So sa panahong ito, mahalaga rin ang pagkakaroon ng wastong nutrisyon. Narito naman ang mga payong pangnutrisyon para sa mga kabataan mula sa suki nating si Miss Luz Tagunicar, ang Supervising Health Program Officer ng Child Health Development Division, Family Health Office ng Department of Health. Generally speaking, ang tamang nutrition para sa mga adolescents ay yung balancing meal na may iba't ibang uri ng pagkain. So, kaya nga yung guidelines natin for nutritional guidelines for Filipinos, kumain ng iba't ibang uri kasi walang isang pagkain na talaga magbibigay sa'yo ng lahat ng sustansyang kailangan ng katawan. Yung mga lalaki, mas mataas lang ang pangangailangan nila sa energy. Kasi nga, mas lumalaki sila at mas active sila kasi they're into sports, into many activities. Mas malaki ang kailangan nila sa babae, yung energy, protina, vitamin C, yung mga B vitamins natin, yung B1, B2, and B12, yung vitamin K, magnesium, zinc, manganese, and fluoride. Lahat ng ito ay kailangan para sa pagbuo ng buto at saka paglaki ng katawan, yung paghaba, yung pagtangkad. Yung mga babae naman, dahil nagdadalaga sila, nagkakaroon na sila ng buwan ng regla. So, every month, nagbabawas sila ng dugo. So, para maibalik yon, mas kailangan nila ng iron. Kasi ang iron ang nagtutulong sa katawan natin para magbuo ng mga red blood cells natin. So, yun yung very distinct na kailangan ng babae. Nasabi nga niya Rod yung mga nutritional requirements. Isang issue rin na natalakay natin dati ay yung maagang pagbubuntis ng mga teenager. So hanggat maaari po, iwasan po natin yan, gabayan natin yung ating mga anak na dalaga. So, malaking challenge para sa ating mga magulang pati na tagapag-alaga ang nutrisyon ng kanilang mga binatilyo at dalagita. Dahil parehong busy ang magulang, madalas hindi na nasusubaybayan yung kinakain nila pag nasa school at labas ng bahay, Rod. Opo, Ma'am Joby. At ang maling diet mula pagkabata at may epekto sa kanilang kalusugan kapag sila ay naging adult na. So nangunguna riyan mga kasama ang pagtaas po ng cholesterol level sa dugo na nagdudulot po ng stroke at sakit sa puso. Para mapanatiling mababa ang blood cholesterol, pakinggan po natin muli ang payo ni Dr. Ian Herbert Estanislao ng Philippine Heart Association tungkol dito. So ang may papayo ko lang po sa inyong lahat ay bawasan po ang pagkain ng matataba at mamantika. Proper diet po, katulad ng pinag-usapan natin kanina. Proper diet, hindi po gutom diet, no? Para mapanatili ang magandang kalusugan at para hindi magbara ang puso. Yun pong iwasan natin magbara kasi pag nagbara na po yan, nandun na po yun, no? So iwasan. At madalas natin marinig, Ma'am Joby, yung mga salitang ma-foods, mga maalat,
mamantika, matataba, matatamis na pagkain. Sa paglipas kasi ng panahon, naiipon sa mga ugat po ang kolesterol mula sa mga pagkain na yan. Kaya talagang dapat iwasan. Oo, yan yung mga masasarap pa naman. Ay, opo. Kaya dapat, pero kaya moderation, hinay-hinay lamang. So bukod sa hypercholesterolemia, nagiging dahilan din ito para tumaas ang presyon ng dugo, yung high blood. Dumarami rin sa ating mga kababayan ang nakararanas ng hypertension dahil na rin sa maling diet. Kaya balikan natin, Rod, ang mga sinabi ni Miss Perla Esguera, ang hepe ng Nutrition and Dietetics Division ng Philippine Heart Center. Una-una, dapat hindi tayo masyadong maalat kumain. Mamantika at saka yung matataba, kagaya ng mga bulalo. Yung mga taba ng mga karne, yung mga balat ng manok. So iwasan natin. Tapos yung mga pagkain ng sobra ng mga processed foods, mga dilata, yon, kasi maraming alat yun. Tusino, mga tusino, oo. Yung mga tuyo, ma'am. Oo, isa pa din yun kasi daming asin na nilalagay yun. So, syempre, masarap talaga kumain ng mga may alat. Oo, pero yun, makakasama yun. Kailangan talaga baguhin ang lifestyle. Kung halimbawa kayo ay naninigarilyo, syempre, alisin ang paninigarilyo. Kung kayo naman ay lagi lang nakaupo at wala kayong exercise, dapat kong mag-exercise. At kung kayo naman po ay mahilig, yun nga, yung mahilig ko minom ng mga soft drinks, mga sweetened beverages, tanggalin na yon. Basta plain water na lang din ang mas mahalaga, ganon. Tapos siyempre, i-manage natin yung mga stress, yung maging positive tayo sa lahat ng mga problema, hindi tayo masyadong nagpapanik. Ang kailangan tandaan lalo sa hypertension ay yung World Health Organization recommendation na no more than 5 grams of salt kada araw. So, isang kutsarita lamang. Okay, bukod nga sa tamang diet, mahalaga rin ang healthy lifestyle para mapanatili ang normal ang blood pressure na mas mababa sa 120/80. Magkadugtong talaga yan na nutrition, Ma'am Jovi, at healthy lifestyle. Ano po, Ma'am? Oo. Hindi magkatuwang partner. Kung baga hindi sila pwedeng magkahiwalay niyan. Kaya mamaya ay ipagpapatuloy pa natin ang ating pagbabalik tanaw, mga kasama, sa mga naging episode po. Lalo na pagdating sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle. Pansamantala muna tayo magbe-break. Maghanap buhay lang po tayo. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang pangwakas na episode ng Year 6 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 Commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit, tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kasama, nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating pagre-review po, ika nga, ng mga mahalagang impormasyong na ibahagi ng ating programa
sa ika-6 na taon. Maaari po kayo maki-interact sa amin sa pamamagitan po ng hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. I-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. Para sa mas detalyadong replay ng mga nagdaang episode, panoorin po ang mga ito sa YouTube channel na Radyo Mo Nutrisyon Year 6. Mapapanood din po riyan itong episode natin ngayon. I-like din po ang aming Facebook account na Radyo Mo sa Nutrisyon at sundan kami sa Twitter account na Radyo Nutrisyon. Pareho pong one word yon. At sa mga naka-Android phone po, Ma'am Joby, oo, high-tech na tayo. Yes. Level up na po. Pwede nyo pong i-download mga kasamang application na RMN TV sa Google Play Store para po masubaybayan po ninyo kami at makita nyo na rin yung ano namin, no? Yung itsura namin dito sa loob ng booth. Welcome na welcome din kayo sa aming website na nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official. At siguro Ma'am Joby, ulitin lang natin yung text question of the day para dun sa 10 po, hindi 6 ang mananalo ng TIG 200 na hindi 100 pesos. 200 pesos na cellphone load sa 10 na makakapagbibigay ng magandang sagot po. Ma'am, please sa ating tanong ngayong hapon. Ang tanong, paano nabago at natulungan ng Radyo Mo sa Nutrisyon ang inyong buhay? Ayun po. I-text po ang inyong sagot. Again, sa ganitong format mga kasama, ang eksaktong address, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at ang lalawigan mga kanutrisyon. At syempre ang sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Again, ang premyo rito, 2 daan po na cellphone load sa 10 winners. Alright mga kasama, pinag-usapan natin kanina Ma'am Joby yung mga karamdaman na may kinalaman sa maling diet at uri ng lifestyle bukod sa mataas na cholesterol, presyon at isa pa rito ay ang tuberculosis. Totoo yan, Rod. Kapag kulang ka sa sustansya, magiging mahina ang resistensya mo. At kung madalas kang puyat at malakas kang manigarilyo, malamang ay maapektuhan ang iyong mga baga at mas prone na magkaroon ka ng TB. At kapag na-diagnose na mayroon nito, mahalaga pa rin na may sapat na nutrisyon para labanan ito. Balikan natin ang kahalagaan po ng nutrisyon at lifestyle change upang makaiwas po sa tuberculosis. Ayon kay Dr. Rosalind G. Vianzon, Officer in Charge po ng Infectious Disease Prevention and Control Division, Disease Prevention and Control Bureau po ng Department of Health. Kasi ang sakit na TB, tinatawag po natin chronic. Means, ibig sabihin, pangmatagalan siyang sakit Yung mikrobyo kasi niyan, gusto niya doon sa loob ng cells na tinatawag. Tapos doon siya nagmumultiply, nagpaparami. Matagal na proseso yung ginagawa niya. Kaya chronic disease siya kung tawagin. And since nandoon siya, nagpaparami siya, eventually nangyayari, yung nutrisyon ng tao, ang siyang gusto niyang inaatake, bumababa tayo doon sa ating resistance, sa ating nutrition. Kaya mahalaga na kapag tayo ay may sakit na TB, kaakibat nito ang pag-alaga ng ating katawan. Resistance, proper nutrition, kasama yan. Kasi otherwise, tatalunin tayo ng mikrobyo na tinatawag nating tuberculosis. So, actually po, yun lang yung piniprescribe namin or yung ina-advise namin na alagaan mabuti ang inyong nutrisyon, kumain ng masaganang pagkain, rich in vitamin B, in vitamins, rich in protein, carbohydrates, fats, kasi doon po kukuha tayo ng pambawi para malabanan natin itong mikrobyo ng tuberculosis. At ang isang malaking risk factor nga mga kasama sa pagkakaroon po ng tuberculosis ay ang mahinang resistensya po ng katawan. Noong Abril lang, Rod, ay nalaman natin na ang paninigarilyo ay hindi lang sa mismong humihit-hit nito nakakaapekto. So tinalakay natin ang panganib na dulot ng second-hand at third-hand smoking. Ito ang naging paliwanag dyan ni Dr. Maria Encarnita Limpin, ang Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance, Philippines. Yung second-hand smoke, ito yung nalalanghap natin na usok, no, na galing doon sa sigarilyo mismo, at doon sa usok din na binubuga ng mga smokers, no. So, sino ang mga naapektuhan nito? Yung mga taong
nakapaligid doon sa naninigarilyo habang siya ay naninigarilyo. So ito ay nakakasama dahil sa ang nalalanghap nilang usok ng sigarilyo ay mayroong mahigit na 7,000 chemical. Kasama na dito yung mga chemical na nagkokos ng cancer at ng mga chemical na talaga namang napatunayang very toxic at poisonous sa katawan natin, katulad ng arsenic acid. Alam mo naman ang arsenic acid, yung mga insecticide, pesticide, no, yung mga na talaga namang makakasira, no. Although ang mga dose ng mga poisons na ito ay hindi ganun kalaki na talagang mamamatay ka kagad. Ang third hand smoke, ito yung mga chemical residue, no. Siyempre, di ba, pag nanigarilyo ka sa kunyari dito sa loob ng kwarto, no, sa itong room na ito. Tapos hindi mo na yan nakikita, ikaw nanigarilyo diyan, tapos lumabas ka, yung mga chemicals na naririyan, nagde-deposit yan, nalalaglag yan sa mga furnitures natin, sa lapag, sa walls, no. Hindi mo na nakikita yung usok, maaaring hindi mo na rin maamoy, ano. Pero yung mga chemicals nandiyan. So ang problema dito, kung may mga kasamahan tayo sa bahay, no, hahawak doon sa mga yan, tables, chairs, and worse, ang mga bata natin, di ba, yung mga babies natin, they crawl sa floor, yung mga chemicals na yan nalalaglag doon sa floor. At para tuluyan po maging healthy ang lifestyle, may katerno po ang balanced diet. Dapat po may regular din na gawaing pisikal. Makatutulong po ang palagiang pagkilos at pag-eehersisyo para mapanatili po ang wastong timbang at makaiwas din sa mga karamdaman. Narito po muli ang mga tip ni Professor Hercules P. Calyanta, isang exercise specialist, professor at dating din po ng College of Human Kinetics po ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ang physical activity, hindi lang exercise. Opo. Meron pong iba't ibang klase, no? Simplihin natin. Exercise, dance. Opo. Pwede pong sports and games. Pwede rin po yung work-related physical activity, yung ginagawa nyo sa trabaho. Kung makit kayo ng hagdanan o pagpapunta kayo sa trabaho, nagbibisikleta kayo, kasama po. O naglalakad lang. At yung lifestyle-related. Yung lifestyle-related choices po yan. Pag pumunta kayo sa mall, anong ginagamit nyo? Escalator ba? Elevator o hagdanan? Kung escalator, umaakyat po ba kayo o sumasakay kayo? Yan po yung mga lifestyle-related. Regular physical activity na 30 to 60 minutes kada araw ang rekomendado po ng World Health Organization. Lagi nating tandaan, mga kasama, mga kanutrisyon, ang slogan po ng Department of Health na galaw-galaw para di pumanaw. Bilang pangwakas na handog sa inyo ng Radyo Mo sa Nutrition Year 6, binalikan natin ang wastong nutrisyon na kaakibat ng tamang pangangalaga sa kalusugan at katawan sa bawat yugto ng buhay. Sa unang 1,000 araw ng buhay, dapat ay handa at malusog ang buntis, lalo na ang sapat na iron at folate. Exclusive breastfeeding naman para kay baby mula pagsilang hanggang 6 na buwan at pagbibigay ng complementary food mula 6 na buwan habang patuloy pa rin ang breastfeeding hanggang 2 taon o higit pa. Sa panahon naman ng early childhood o mula pagsilang hanggang 8 taong gulang, nagaganap ang kanilang mabilis na physical, mental at psychosocial development, kaya kailangang masuportahan sila. Ang mga nagbibinata ay may mataas na pangangailangan sa enerhiya, calcium at protina dahil sa mabilis na paglaki ng kanilang mga buto at pagiging mas aktibo. Ang mga nagdadalaga naman ay mas nangangailangan ng sapat na iron at folate upang maiwasan ang anemia.
Ang mga karamdaman naman tulad ng mataas na kolesterol, hypertension, tuberculosis ay bunsod ng maling diet at di wastong pamumuhay. Mariin nating ipinapayo na umiwas sa paninigarilyo pati ang ma-expose sa second-hand at third-hand smoke, umiwas sa pag-inom ng alak, ang pagkakaroon ng balanced diet gamit ang pinggang Pinoy at mga pagkakaroon ng regular na gawaing pisikal. Ang mga payong pangnutrisyon sa aming inailahad sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 ay nakasaad sa ating 10 Commandments. Sana po ay gawin ninyo itong gabay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat po ang National Nutrition Council sa inyong patuloy na pakikinig sa aming programa. Sa Year 6 ay nakamit din natin ang karangalan ng Gandingan Award bilang Best AM Radio Program at Best Host para kay Asek Bernie. Patunay po ito ng makabuluhang serbisyo at kalidad ng ating programa na handog ng National Nutrition Council sa inyo. Marami po tayong dapat ipagsalamat po sa Year 6. At syempre, bilang pasasalamat na rin sa ating mga listeners, 10 ang pipiliin nating winners sa ating text question. At doble pong matatanggap nilang premyo dahil 200 piso na po ang matatanggap po ng bawat isa sa kanila. 200 mga kasama. Tuloy-tuloy na ito hanggang sa Year 7. Wow. 200 na, Sir, ma'am. magandang yan. So, hawak na po namin ang pangalan ng 10 maswerteng nakapag-text agad ng kanilang sagot sa tanong na paano nabago at natulungan ng Radyo Mo sa Nutrisyon ang inyong buhay. At eto na nga, Ma'am Joby, ang ating mga winners ng tig 200 pesos na cellphone load. 10 po sila, mga kasama. Ang unang winner ay galing po sa Calapan Oriental, Mindoro. Ang sabi niya, natuto akong disiplinahin ang aking sarili na kumain ng gulay. Very good. Dahil sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Yan ang sabi ni Erlinda Bal ng Calapan Oriental, Mindoro. Ang pangalawang winner naman ay galing po sa Barangay Poblasyon, Sual, Pangasinan. Ang sagot naman niya, Ma'am Jovi, nabigyan ko po ng tamang gabay ang aking pamilya sa tamang kalusugan. Congratulations, Elena Similia. Ang pangatlo na winner ay galing po sa Palusapi Street, Barangay Caloocan, San Jose City, Nueva Ecija. Malayo-layo din. Opo. At ang sabi niya rito, dahil sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay nabigyan ko po ng tamang diet ang anak ko sa araw-araw, lalo na ngayon malapit na po ang pasukan sa school pagdating sa tamang pagkain o baon niya sa school. Yan ang sinabi ni Roberto Velasco Jr. Lalaki to. Siya naghahanda ng baon. Ang sagot niya. Ang haba. Maganda yun. Walang effort, ha? Napakahaba yung sagot. Congratulations, Tatay Roberto. Ang pang-apat na winner naman, Ma'am Jovi, ito ay mula sa Camanchili Street. Ito malapit-lapit lang. Taga Malate, Manila. Ang sabi naman niya rito, abay natakot na po akong uminom ng alak at manigarilyo. Ay, salamat. Sa pakikinig po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Wow, ayun, salamat congratulations naman. Bakit Joy, ha? Joy Salvador? Lalaki. Joy ang pangalan eh. Pero malakas magnigarilyo. At yung panglima ay galing naman ito malayo-layo, from Alyosan, Cotabato, Mindanao ito. Malaki po ang naitulong sa akin ang programa nyo dahil napakain ko po ng tama ang anak ko. Ngayon, masigla at malusog ang katawan dahil sa turo nyo po sa tamang gawin sa bata. Opo, yan ang sagot ni Noraida Caluco. Noraida Magsukol, taga Cotabato. Yung pang-anim naman, again, another from Mindanao, from North Cotabato naman ito. Ang sabi niya, naging malusog at hindi sakitin ang pamilya ko. Sinunod ko po lahat ng nasa pinggang Pinoy daw. Sabi ni Nico Lavarias. So, balansin ang kanyang diet every time. Ayun. Ang pang-pito ay galing naman po sa Purugto, San Antonio, Basi, Eastern Samar.
At ang Basay. Basay pala yung ano rito naman. From Eastern Samar kasi hindi pa ako nakabisita rito. Ako nakapunta na. Pero ba tayong communities rito? Radio? Wala sa Basay, Samar. Sabi niya, na-maintain ko po ang aking timbang sa pag-exercise araw-araw, pati ang lakas ng katawan ko dahil sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Yan ang sabi ni Angeli Punzal from Basay, Eastern Samar. Yung pang-walo naman ay galing ito sa Marikina City lang. Pero mahaba-haba yung kanyang sagot rito. Isa po ako sa avid listener ng Radyo Mo sa Nutrisyon at marami po akong natutunan sa pakikinig po sa inyo na bago po ang buhay ko dahil sa pakikinig ko ang episode tungkol sa tamang pagpapasuso ng sanggol. Dahil isa po akong isa po akong ina, sinisiguro ko po na masustansyang pagkain ang aking kinakain at para masuso ng aking anak at maging ang anak ko po ay makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. Salamat sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Hindi maiksi ang sagot niya. Ang haba. Ito yung number 10. Okay. Ito yung pang 8. Si Lisa Marie Agustin. Yun ang kanyang sagot. Alright. Thank you very much, Lisa. Talaga. Number 9. Ang laki talagang naitulong ng programa ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Ito naman ay galing ma'am sa Hermosa, Bataan. Si Jenny Ronquillo. Ang sagot naman niya, binago po ng programa niyong Radyo Mo sa Nutrisyon ang paghahanda ko po ng pagkain para sa mga anak ko at asawa. Dati palaging processed food daw po yung kanilang kinakain. Pero ngayon dahil sa Radyo Mo sa Nutrisyon, gulay na at isda po ang parating inihahanda nila. Wow, tama yun. Iwasan ng processed food. Opo. So ang pang-10 naman, ito ay galing sa San Fernando, La Union. Yung si Jenny again, no? Yung pang-siyam natin, Jenny Ronquillo, congratulations. Ang sagot naman ng ating pang-10 winner na si Felomina Buenaventura ng San Fernando, La Union. Ang sabi niya rito, nabago po ang pamumuhay, dati mahilig sa happening, inuman at kainan ng walang patit. Ngayon ay hindi na at nakakasama pala sa kalusugan ang libangan at ngayon daw ay natuto na rin siya magtanim daw ng gulay. Okay. So, nako talagang yun nga sinasabi natin, Ma'am Joby, no? Bukod mga kasama sa may load na po kayo, ang imbahalaga dyan, ang napakahalagang premyo at napakagandang premyo po ang natatanggap ninyo every Saturday, yung tamang impormasyon sa pag-aalaga sa ating kalusugan. Oo, natutuwa naman tayo na napakalaking tulong pala ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Kaya congratulations sa ating mga nanalo ng tigda 200 peso load. Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pakikinig para mas marami na rin po tayong matulungan magkamit ng wastong nutrisyon. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon at kabuuan na rin ng ating ika-6 na taon. Magsasama-sama pumuli tayo sa isa na namang taon ng masustansyang talakayan sa pagbubukas mga kasama ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Year 7 na po sa June 25 po yan. Pansamantala po muna tayo magre-replay ng isa pong episode sa susunod na Sabado habang naghahanda po kami sa ating ika-7 taon. Manatili pong nakatutok tuwing Sabado ganap na alas 12:30 po ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan po, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, mga kanutrisyon, bubusugin namin kayo sa
impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksipo ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po si Jovi Raval, ang Chief ng Nutrition, Information and Education Division at Program Manager ng Radyo Mo sa Nutrisyon sa ngalan po ng Ninang ng Nutrisyon, si Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6. Abangan ang Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang Alarma 55